Ito na nga po ang isang barangay na sinasabi ko kanina. Inaryahan na nga po mga kasimangis na yung isang malaking grupo na ating inikot-ikutan kanina. Ayan, kasalukuyang umarya ngayon si Marimar. Nakita nyo napakalapad niya, binubulabog ni Jimban sa baba. Kami naman po ay nakaantabay lamang dahil pababa na rin ako dyan para mag-assist din mga kasimangis. Sa lapad niya, kita nyo hanggang dun pa. 3 hanggang 4 na grupo yung mga kasimangis. Ayan po yung ating binabantayan kanina ngayon. Itong malapit sa atin, ito yung ngayon sumusuko dito sa ating malapit sa Pataw, kailangan nating matrap ito. Kaya tayo ay bumaba dito para bulabugin nang sa ganon, hindi siya makatakas mga kasimangis. Sa nakikita nyo ngayon talagang yan, no? Napakalapad po niya at namumuti niyang alon-alon na yan. Yan po ay lahat ay nasasakop natin ngayon. Kasalukuyang umiikot po si Marimar ang ating motherboat. Ayan, tingnan ninyo. Puting-puti yan sa ating harapan yan, mga kasimangis. Purong yellow pin po yan. Yan sa harap na yan, yellow pin. Kung sa bandang gitna, meron po mga gulyasan yan o skipjack kung sa English. Ayan po ay ating tatapatan dyan. Sa ganon, hindi siya dumiretso palabas dyan sa labas ng ating lambat. Kung nakikita nyo, pataw na yan. Habang umikot po ng ating motherboat, ayan po ay lumalalim ang ating lambat dahil may pabigat po yung snap ring mga kasimangis na. Kaya sa makikita nyo yan, nakakasul-kasul na yan, namumuting yan, makapal po yan mga kasimangis na. Kita nyo, yung ating dalawang baboy-baboy dyan talaga namang hindi magkamayaw sa kanilang pagbubulabog. Ganon din po kami. Pukpok dito, pukpok doon. Nang sa ganon, ang isda ay may taboy natin sa sentro. Kasi pagkayan po ay nandyan sa ating malapit sa ating escape at malapit sa lambat, mababaw pa po ang ating lambat. Hindi pa po yan masasakop o mahahagip lahat kung mababaw pang ating lambat. Lalo na kung may pangilalim at may volume ang ating inaryang isda. Sa nakikita nyo mga kasimangis, patuloy ang pangangain nila. Sila, huwag nyo tatapatan yung pagkain na kanilang kinakain sapagkat pag yun po ay nag-disburse at yun ay tumakbo, lumayo sa kanila, hahabulin po nila yan hanggang sa makalabas ng lambat. So sayang naman po ang ating pinagpaguran mga kasimangis. Ayan, patuloy po ang pangangain kaya ng kanilang pagkain, ng dilis, kung kaya dyan lang po kami nagbubulabog. Unti-unti po namin yan nilalapitan para maitaboy sila paloob ng ating lambat, sentro. Kasi kung nasa sentro po sila, habang lumalalim ang ating lambat, hindi po sila basta-basta makakasisid mga kasimangis. Ganon po ang technique dyan. Hindi mo pwedeng sagasaan yan dahil madidisperse, magkakagulo, makakalat. Kaya ano lang po yan, medyo gilid-gilidan lang. At the same time, kailangan hindi bulabog yung mga dilis na kinakain yan. O halos gumigitna na po sila. Kanina malapit sila dito. Ayan, nakikita nyo, patuloy yung pamamuti, patuloy yung pangangain. Basta yellowfin po, tuna, walang pakialam yan kung anong ingay man dyan. Basta kain lang silang kain. Super takaw mga kasimangis. Kaya hindi basta-basta makakatakas pagkaganyang halalo at kumakain yan. No? Puting-puti siya sa loob na pumupunta na sa sentro. Doon po sa kabilang yun, may nangingitim doon sa kabilang yun po ay isang grupo. Bali, 3 grupo po yan nasa loob ng ating lambat ngayon. Kaya ito po ang aming pinupursige na may pasok doon para mas malaki-laki po yan. Ito po talagang malaking grupo ito. Nasa 200 plus mahigit po ito. So, panoorin nyo po hanggang dulo sapagkat makikita nyo kung paano nahuli ito at paano natin ito masasalok ng talagang napakarami po na ito mga kasimangis. Tuloy-tuloy lang pangangain kaya wag nyo aabalahin yan. Wag nyo masyadong didikitin, wag nyo masyadong sasagasaan dahil lulubog yan. Pag lumubog po ang isda, hindi nyo alam kung saan nyo ito hahagilapin o kung saan nyo ito matatagpuan dahil lumalalim po yan mga kasimangis na kung nakita nyo po doon sa isang barangay na grupo ng isda na ating naunang video, yan, ganun po ang itsura ng mga dilis dyan, yung nagbabrown, nangingitim. Kaya kita nyo yan, no? Tuloy-tuloy sa pagkain. Ibig sabihin, maraming pagkain yan, maraming dilis. Kaya maganda, napaka good timing, perfect timing po talaga. Kaya nahuli po yan mga kasimangis na. Panoorin nyo lang hanggang dulo sapagkat napakaganda po nito kung paano ito nahuli. Ayan, talaga namang tuloy-tuloy ang kain. Ganyan po talaga, pagka perfect timing talaga, kailangan yung abangan, kailangan yung aryahan ng ganyang kaganda at nang sa ganon para mahuli nyo siya. Kasi kung yan po ay medyo alon-alon lang, mahirap pong hanapin yan kahit may sonar kayo. Mabilis po sila makakalubog. Katulad niya, lumubog na.
Pero kagandahan po niyan, lumubog na siya sa may sentro na ng ating lambat. So malaki na po ang chance dyan mahuli yan pagka ganyan na. So kaya po talagang ingat na ingat po kami na yan ay matapakan namin o matapatan namin. Dahil pag lubog niyan, magkakagulo yan. Hindi mo alam kung saan ang direksyon ng ulo. Actually, ang ulo po ng leader nila, yung pinaka-head nila, yan po ang ating dapat masukol. Dahil doon po lahat sumusunod ang ating isda. Doon sila sa leader nila pumapollow. Kasabi nga sa mga tao, follow the leader. So, ganun din po sa isda, may pinaka-ulo yan. Hindi basta-basta bibitaw ka kahit puting-puti yan. Kung ang ulo naman ay hindi mo mahagip o hindi mo masukol, hindi mo masakop, hindi mo mahuhuli lahat. Mahuli mo lang, konti lang yan. Pero pagka nahuli mo yung pinaka-head nila, yung leader nila, doon sila sumusunod, mahuhuli mo talaga ng volume po talaga. Ayan, nandiyan na po ako sa tustusan, nagbubulabog pa rin. Nakikita nyo yung senior die, nakabakod po yan, senior die kulay green. Yan po ay para hindi lumapit ang isda dyan. Pag nakita nila yan sa ilalim, yung kulay green na yan, hindi sila basta susugod dyan dahil matatakot sila. Nakabakod po yan, kulay green. Ayan, mga kasimang isda. So tayo po tuloy lang pagbubulabog. Inintay lang po natin ang go signal ng ating master kung tayo ay aalis na dyan. Kung kaya nang bulabugin ang ating mga buboy-baboy at kung ang isda ay nasa sentro na. So ganun po ang proseso, ganun po ang procedure, ganun ang diskarte mga kasimang isda. Ayan po, kita nyo na malapit sa lambat. Malapit doon sa pataw na yun, nangingitim. Ibig sabihin, nandyan po lahat ang grupo ng isda na yan. So napakarami po yan mga kasimang isda. Ayan, tumake off na nga po ako. Ibig sabihin, may go signal ng ating master na ako ay bumaba na. So, ganyan po. Dadaanan po natin yan. Ayan, titignan nyo. May makikita ko dyan. Napakarami pang isda din yan. Oh, namumuti na sa loob. Parang konti lang, pero mamaya, 240 tons mga kasimang isda. 240 tons na lumalagotok. Ayan, meron pa. Ang laki pa niyan. Siguro to mga nasa 200 din eh. Yang grupo na yan, no? Ang haba na yan, ang lapad-lapad, ang laki-laki, mga kasimang isda. Follow lang po si Mga Isda by Kap Nilo. Ganon din po sa aking YouTube channel. Click the notification bell para lagi kayong updated sa aking mga bagong video. Si Mga Isda _ Kap Nilo, all capital letters para po sa ating YouTube channel. Ayan po, landing na po ang anyong si Mga Isda. Magkakape muna. Maraming salamat po sa panonood. Ayan po mga kasimang isda. Thank you Lord!